So for today's video mga kapasada, si-service tayo ng preno. So makikita nyo dito yung mga technique namin kung paano magpalit. Manood kayo mga kapasada para baka may makuha kayong knowledge o technique sa pagpapalit ng preno mga kapasada. So ito yung mga kapasada, brake drum. Yan, tinanggal na. Sobrang dumi oh. Grabe katagas. Yan yung tagas niya mga kapasada. So yan mga kapasada, naghalo na yung brake fluid saka grasa. So bali ito mga kapasada ay papalitan ko ng wheel cylinder, brake shoe at seal, oil seal. So ito mga kapasada, inuna kong tanggalin yung rear axle. Likod ang na to mga kapasada, likod na gulong itong sineservisan ko. Tanggalin ko muna yung 12 na bolt para matanggal ko yung axle. Pag natanggal yung axle mga kapasada, ay meron pang dalawang lock. So panoorin nyo mga kapasada. Ito yung axle. Yan. Haba. Rear axle. So yan mga kapasada yung lock nya. Natanggal na natin. So ito yung hub. Buo yan mga kapasada. Diyan nakakabit yung dalawang bearing. At saka dyan yung o-ring nya, yung oil seal nya. Pupugin natin kasi pumakat. Sa tagal na hindi nabuksan mga kapasada. Ganun lang magtanggal. Tanggalin mo lang yung lock. Yan mga kapasada yung buong hub. Tingnan nyo mga kapasada, ang dumi oh. Hindi na safety yan mga kapasada. Yan yung hub nya. Yan yung oil seal nya mga kapasada. Dumikit sa likod. So linisan mga kapasada para pagbalik malinis. So dito mga kapasada, tinatanggal ko na yung spring. Kasi 4 na spring yan. Magpapalit tayo ng brake shoe. O ano rin, mahigpit din yung mga spring. So pa sa pagtanggal mga kapasada ay dapat kabisado mo. Kasi pag binalik mo yan at may kulang, ay baka magka-diferensya yung preno mo mga kapasada. So dapat yung pagtanggal at pagkabit ay may technique yan. So itong brake shoe ng na to, sakyan to mga kapasada ay siguro na to mga kapasada sa tagal na hindi nabuksan mga kapasada, crack na siya, nagka-crack na. So kailangan ng palitan. Ang paglagay nito mga kapasada, simple lang naman. Isa lang yung bolt nya, nasa gitna. Yan, ginamitan ko ng socket 14. May mga maliliit yan mga kapasada, may half moon yan, at saka may mga maliliit, maninipis na stopper, washer.
Bali, 4 yung spring na yan mga kapasada. Yun, natanggal na natin yung isa. O makapal pa. Pero hindi na natin yan ibabalik. Papalitan na natin ng bago. Hindi na tayo safety dyan. So, ito mga kapasada, another spring na. Bali, 4 na spring kasi yan eh. Napakatigas na spring. Apat na spring mga kapasada. So yun, natanggal na natin. Meron pa tayong isang tatanggalin na nut sa may gitna. Pag natanggal natin ito mga pasada, ay lilinisan ko na para makita nyo yung paglagay ulit mamaya ng mga bagong piyesa. So, pinaka the best naman dyan mga pasada ay malinis talaga yung preno natin. Yan mga pasada, yung bolt nya o yung nut nya. Yun, tanggal na. Yung wheel cylinder naman ngayon mga kapasada, tanggalin ko yung wheel cylinder dahil papalitan naman ito mga kapasada ng bago. So, dito sa shop namin mga kapasada ay umuulan. O, wala tayong safety boots at saka gloves. Kasi biglaan lang ito mga kapasada. Biglaang baklas. Dahil kailangan gamitin ng sakyan. Pero safety naman, ingat lang mga kapasada kapag mga ganitong biglaan. So, tanggalin natin yung wheel cylinder. Sa pag may mekaniko mga kapasada, dapat hindi tayo maarte. Madumi tayong tingnan pero ganoon talaga mga kapasada eh. Yun ang trabaho natin eh. At saka kapag mekaniko ka mga kapasada ay marangal na trabaho at saka kahit saan ka, saang lugar ka mga kapasada ay makakahanap ka ng ay kikita ka mga kapasada kapag ganito ang trabaho mo. Kita nyo mga kapasada oh. So, linisan natin mga kapasada. Ay, to mga kapasada, grasa na tumikit. Parang putik na. Sobrang kapal ng lumabas na grasa. So dyan mga kapasada, dyan kukos ng lost brake na pag mabilis ang takbo natin na yung preno natin hindi na makadikit ng maayos. Yan mga kapasada yung oil seal mga kapasada oh, saka bearing. Nire-repack natin yung bearing at saka nilinisan natin yung paglalagyan. Yan mga kapasada, malinis na. Magre-repack na tayo ng bearing maya maya mga kapasada. Manood kayo mga kapasada kung paano yung technique ng pagre-repack ng bearing. Hindi basta-basta pahid, hindi basta-basta lagay. O ganito mga kapasada yung pag-repack ng bearing sa mga cone bearing.
Ito yung cone bearing. Pag ganyan mga kasada, wala yan. No-go yan pag ganyan ang paglagay mo ng grasa. So hindi makapasok sa loob yan. So ganito. Yan. Pahiga mo talaga siya. Palapat mo talaga siya. Kasi may butas yan mga kasada. Doon magpasok yung bearing. Yan. Ganyan lang ang paglagay ng grasa. Pag-repack. Hindi lang basta-basta ipahid mo dyan. Useless yan mga kapasada. Dapat ganyan oh. O tinan mo lumabas na doon sa kabila. Yun ang magandang ano. Pag ganun wala. Dapat ganyan. Good yan pag ganyan. So yun, na-repack natin. Lagay natin yung bearing. Pag maglagay kayo ito ng ganito kapasada bearing ay or seal mga kapasada ay dapat balance yung paglagay nyo dyan. Kasi pag pangit pag tabi-tabing dapat flat na flat talaga siya. Ito mga kapasada, paano yung paglagay natin ng brake shoe. Bago na itong lalagay natin kasi mas maganda yung sigurado. Yun mga kapasada ay half moon niya. Doon naglalaro yung brake shoe. Yan mga kapasada yung wheel cylinder oh, bago na. Bago na itong wheel cylinder na ito. So ito yung brake shoe. Paglagay dyan mga kapasada, mag-ingat sa ano, baka maipit yung kamay nyo sa pwersa ng spring pag naglagay kayo. So ganoon lang kasimple maglagay ng brake shoe oh. Plus yung sinanggal kanina na washer plus nut. Yon. Lalagay natin yung nut para yan lang yung humawak sa kanya. Yung isang nut na yan. Wala nang iba. Yan lang yung ano sa kanya. Nakahawak sa kanya oh. Yung spring ano yun yung ano niya. Nakahawak din yung spring diyan, nakakabit din. Pero ang pinaka ano diyan yung ano niya talaga, yung nut niya. Ganyan lang oh. Paglagay oh. Yun oh. Oh. Simple lang, di ba? Para mas madali pa nga itong ikabit kaysa yung sa mga kotse. Pero ito mga pasada ay napakalakas ng spring niya. Mahirap ikabit. Kailangan gamitan natin ng matinding technique. Ganyan lang oh. Lagay mo lang yung nut niya. Oh. Pag nilagay niya yung nut mo diyan, sunod spring na. Yung 4 na spring. Yon. Yan lang yung pinakaano dyan. Oh, ito na yung spring. Ang paghigpit niyan mga pasada ay control lang kasi naglalaro yung brake shoe na yan eh. Taas baba yan eh. Nag-expand na ano yan para didikit sa drum eh. Parang bubuka siya. Kaya dapat yung paghigpit mo ng center na nut na yan ay control lang para makapaglaro yung brake shoe. Yan yung spring niya. So, mahirap yan ikabit. Napakahigpit yan. Lalo na yung gamit natin ay flat screw lang. Dumudulas oh. Di ba nakuha yung technique? Ito yung technique niya. Ikabila mo. Oh, ganito yun. Yon. Yan ang paglagay ng spring. So, simple lang panoorin pero
Mahirap gawin yan. Pag nasa actual ka, hindi mo alam yung technique. Yan mga pasada yung itsura niya, natapos na yan. Kung adjust na lang, ang sunod yan, ikabit na yung hub. Mga kapasada. Wheel hub, yan yung bilog na yan. Pero dapat mga kapasada, pag maglagay kayo ng ganyan, dapat siguraduhin nating nalagyan natin ng grasa. Dahil ito mga kapasada ay ano yan, rotating parts yan ng gulong natin. Umiikot yan lagi kapag tumatakbo yung sakyan. Kaya dapat smooth, meron siyang grasa para hindi siya mag produce ng friction o bakal to bakal. Kasi pag nagbakal to bakal yan, may tendency na uminit yung gulong or mag-crack dahil sa sobrang init. So kailangan din ng lubrication. Yung grasa ang gamitin natin mga pasada. Diba, punong-puno ng grasa yan. Lumalabas na yung iba eh. So yun mga pasada, nailagay na natin. So itong sunod, itong axle na to, napakahaba. So kailangan ng paglagay, malinis din para yung paggawa natin, yung kabit natin ay guarantee talaga, mapagkakatiwalaan talaga yung trabaho natin. Yun, yung 12 na ano, bolt nya, yan. O yun, natapos yung trabaho. O ganun lang, ilagay na natin yung drum. Ganun lang mga pasada. Safety. Okay na, ilagay lang na yung gulong mamaya.